Hello guys, good morning. So, isa't kalahating buwan na nagigising ako ng 4 a.m. 5 days a week. Monday to Friday. Teka, check ko nga lang kung napindot ko ba. Okay. Monday to Friday. So, paano ako nakapag-decide na gawin na to, na mag-gym ng magising talaga ng 4 a.m. Tsaka bakit 4 a.m.? Bakit nga ba 4 a.m.? Bakit hindi 5 a.m.? Bakit hindi 6 a.m.? Bakit 7 a.m.? Kasi kaya ko eh. Kaya ko eh. Diba? So, inisip ko, nung araw na start ko magising ng 4 a.m. na parang bigla na lang akong nabwisit sa sarili ko na bakit ganito lang yung ginagawa ko? Bakit ganito lang yung ginagawa ko araw-araw? Nagsisettle lang ako sa pwede na. Okay na rin. Nagsisettle na lang ako sa ganun. Parang nahuli ko yung sarili ko na nagsisettle na lang sa okay na. So okay na na effort. May kaya pa akong ibigay. Diba? So, decide ako na everyday gawin ko yung best ko sa lahat ng bagay. Hindi lang sa gym, as in sa lahat. So, focus ako everyday na ibigay yon. Inalis ko lahat ng expectations ko. Inalis ko lahat ng mga bagay na yung mga rewards na iniisip ko. Nag-focus lang ako sa proseso. Mahirap man o wala man ako sa mood, inisip ko lang yung proseso. Yung proseso na kailangan kong gawin, trabahuhin ko yung sarili ko. Yung mga masasamang bagay na nag-hold back sa akin, binitawan ko. Inisa-isa ko lahat. So, isang buwan at kalahati pa lang, ito na yung na-achieve ko. Sobrang ganda ng pakiramdam ko, sobrang saya ko. Kasi alam ko hindi ako nag-hold back eh. Alam kong ginagawa ko, alam kong pakunti-kunti, papunta ako dun sa better version ko. Pakunti-kunti man, alam kong yung ginagawa ko maganda. Ginagawa ko yung gusto kong gawin. Alam mo minsan kaya, na-realize ko din na kaya ako malungkot. Dahil dahil nag-hold back ako eh. So, ang dami kong gustong gawin tapos hindi ko ginagawa. Isa na rin itong vlogging. Bata pa lang ako, nagpa-vlog na ako. Hindi pa uso. Bago pa lang yung YouTube, parang nag-YouTube na ako. May mga videos ako dati before na parang 2016 yata ako noon, 18, may mga videos na ako. Wala lang, ginagawa ko lang kasi masaya ako dun. So, ngayong araw na to, naisipan ko lang din na hindi ko to pilinano. Naisipan ko lang na sige, gawin ko to. Nahihiya kasi. Kaya ang nag-hold back naman sa akin kaya hindi ko to ginagawa. Nahihiya ako na gawin to kasi yun nga, may hawak akong tripod ngayon, di ba? So, yung iisipin ng ibang tao sa akin pero wala naman akong magagawa sa iisipin nila eh. Hindi ko naman makokontrol yun, di ba? Tsaka wala namang masama sa ginagawa ko. Di ba? So, kaya yun. So, ito yung itsura ng setup ko. Mamaya ulit, bibili lang ako ng almusal ko. So, ito yung routine ko. Sa umaga. Titingin ako ng tinapay ko. Ayan. Tingin ako ng almusal ko. So, ngayon, ito yung magiging almusal ko ngayon. Bayaran ko lang to. So, yun. Ngayon, parang lagi din kasi ako nahihiya na nakakahiya na yung dala ko tripod. Pero sa totoo lang, inisip ko din lately, bakit ako nahihiya? Eh, wala naman akong ginagawang masama. Diba? Sinasabi ko nga din sa mga clients ko yun, sinasabi ko din sa mga kliyente ko yun na
yung mga nahihiya mag-gym, di ba? So, naisip ko, tangina, sinasabi ko nga sa kliyente ko na huwag sila mahiya, tapos ako mismo nahiya ako sa ginagawa ko. Hindi yun aligned. Hindi yun aligned dun sa sinasabi ko palagi na lead by example. Diba? So, kung gagawin ko to, isa yun eh. So, isa pa pala yun. So, yung lead by example. So, in order para magawa ko yun, para maging ako yun, kailangan gawin ko talaga yung kailangan kong gawin everyday. Gusto ko bang gumising na maaga? Actually gusto kong gumising ng ganitong oras. Pero mahirap. Kasi marami akong nami-miss. Sa isip-isip ko marami kang mami-miss out. Parang masarap. Nasanay na ako na nanonood palagi pag gabi. Nanonood ng kung Netflix, nag-enjoy ganyan. Pero ngayon hindi na. Kung nanonood man ako ng Netflix, maaga. 'Di ba? Maaga. Pero sa una, dahil nasanay tayo doon, routine na natin 'yun eh, habit na natin 'yun eh. Habit na natin yung mga instant na nagpapasaya sa atin. Yung habit na natin. So, ito nga, may nag-jogging nga oh. Naging habit na natin yun eh. Ayun, nag-jogging siya. Diba? Naging habit na natin yun eh. Mas pansinin mo, pag naboboring ka, wala kang ginagawa, automatically hahawakan mo kagad yung cellphone mo. Anong gagawin mo? Manonood ka ng mga videos na nakakalibang na wala namang sense. Di ba? Nauuli ko yung sarili ko na ganun. Lalo na yung may mga background music na tenenenene. Ewan ko kung alam niyo yun. Basta yun yung mga nakakalibang na may voice over pa. Minsan tayo na 15 minutes. Manonood ka ng ganun. Tapos after nun, na parang biglaan na lang naramdam mo. Bakit pinapanood ko to ng 15 minutes? Tapos after nun, wala naman akong napala. Eh kung yung 15 minutes na yun, binigay ko sa pagbabasa ng libro, sa pagme-meditate, sa mas productive na bagay. Di ba? Kaya yung iba, pag sinasabing, Coach, wala akong oras. May kliyente ako, full-time siya sa US, full-time siya na nurse. Nag-aaral pa siya ngayon, postgraduate. Pero nag-workout pa siya. Inspiring, di ba? So, sa totoo lang, wala tayong karapatan na hindi trabahuhin yung sarili natin eh. Parang utang na loob mo sa sarili mo na trabahuhin yung sarili mo. Tsaka matuklasan yung potensyal mo. Kung ano ka man ngayon, huwag ka mag-settle dyan. Kasi sa mundo, isa lang yung permanente, pagbabago eh. So ngayon, kung hindi ka sasabay dun sa pagbabago, hindi ka magbabago araw-araw, dun ka malulungkot. Dun ka malulungkot kasi alam mo na pag-iiwanan ka. Sad to say, may mga kaibigan akong ganun. May mga kaibigan akong ganun. Hindi ko sila ma-attract dito eh. Pero may mga kaibigan ako na na-attract ko na. Kahit hindi ko sila sinasabi, uy, gawin nyo to. Kasi hindi ko gagawin yun eh. Nagawin nyo to. Hindi ko sasabihin sa mga kaibigan ko yun. Gusto ko, sila mismo yung ma-realize nila na itong kaibigan ko nito, ba't niya kaya ginagawa yun? Diba? Bakit na ginagawa yun? Bakit ko ba gagawin to kung hindi maganda para sa sarili ko, di ba? So may mga kaibigan na ako na ginagawa nila to, which is nakakatuwa. Start na silang trabahuhin yung sarili nila. Kasi
yung pagtatrabaho sa sarili, hindi lang yung 1 buwan, hindi lang yung 2 buwan. Habang buhay yan eh. So ilang taong ka bang mabubuhay? So magsiset ka ng goals ng 6 na buwan. So 6 na buwan mo lang gagawin yun. So matagal yung buhay mo eh. Kaya nga lifestyle eh. Lifestyle, lifestyle coaching. Kasi buhay eh. Yung buhay mo yung inaayos mo eh. Kung paano mo, lifestyle, kung ano yung style mo para sa buhay. So okay, dito na ako sa gym. Kanina pa lang, hirap gumising. Pero maaga ako natulog, 10:00. Nahirapan na akong gumising. 5 minutes, pagising ko, umupo muna ako, pinakinggan ko muna ulit si Inner Beach. Tumayo pa rin ako. Diba? Sa ngayon, hindi pa automatic. Hindi pa automatic tong habit ko. Tinatrabaho ko pa siya na maging habit. Pero parang araw, magiging automatic na siya. Actually, may times na hindi na nauuna pa ako sa alarm ko eh. So, ang goal is si higher self na yung mag-take over. Hindi yung inner bitch mo yung nagti-take over sa buhay mo. Kasi kung si inner bitch yung nagti-take over sa buhay mo, paulit-ulit ka lang nakikinig sa kanya, matatapos yung buhay mo nang hindi mo natutuklasan kung sino ka, kung ano yung kaya mong gawin. Di ba? May mga taong hindi na rin natuklasan kung ano yung kaya nilang gawin eh. Nakakala nila yun na yung success. Akala nila yun na yun. Huwag kayong tumigil. Kung tingin nyo successful na kayo ngayon, huwag kayong tumigil. Meron pang mas. Di ba? Okay guys, ito gym na ako. Ubusin ko lang tas workout. So repetitive lang naman siya. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit ang gagawin mo. Pero syempre, kailangan lupitan mo. Kailangan mas malupit ka araw-araw. Best effort. Best. Napaka-importante na gawin mo yung best mo sa lahat ng bagay. Kung paano mo gawin yung isang bagay, ganun mo gagawin yung ibang bagay kasi yun yung na-realize ko eh. Nabasa ko siya. Sinabi din siya ng napakalupit kong kaibigan na si John Culver. So, yun. Kaya lahat ng ginagawa ko, best. So, pag naghugas ako ng pinggan, best. Pag naglaba ako, best. Mark and Floro style. Diba? Nire-represent ko yung sarili ko. Bawat bagay na gawin ko. Kahit ayaw ko man, ginagawa ko. So, kayo mag-settle. Kung tingin nyo you deserve better, kailangan better din yung ginagawa nyo. Hindi kayo pwedeng mag-expect ng better kung hindi better yung ginagawa nyo. Dapat ma-meet ng daily na ginagawa nyo yung expectations nyo. Hindi pwedeng gusto ko maging ganito pero
hindi mo ginagawa yung ginagawa ng ganong tao, di ba? Nahuli ko yung sarili ko na ganon eh. Di ba? So, gusto ko maging highly capable na tao. Tsaka, yung mga self-talk, di ba? Yung mga self-talk na bantayan nyo yung sarili nyo palagi. Kasi minsan may mga self-talk tayo na puro negative eh. Madaling magsabi sa sarili ng negative eh. Kasi, based sa environment natin pero ako kasi, lumaki ako na parang mas marami yung nagsasabi sa akin ng hindi mo kayang gawin to kaysa dun sa kaya mong gawin. Di ba? Kaya parang halos sa lahat ng bagay, ganun yung naging setup ko. Naging average na lang yung setup ko. Parang ang dami kong hindi kayang bagay. So hanggang sa na-realize ko na lang sa sarili ko na kaya ko pala to. Kaya ko palang gawin to. So, paano ko nagsimula ako na-realize na kaya ko palang ma-achieve yung mga mahirap na bagay. Nung nag-champion ako, nung 2018. So, realize ko na hindi importante yung trophy. Ang pinaka-importante doon, yung na-achieve ko while doing it. Which is yung mindset. Yung mindset. Yung confidence na kaya ko. Basta ibibigay ko lahat. So, binigay ko lahat. Sinutdown ko yung opinion ng mga tao sa labas. Lahat ng negative, sinutdown ko. Kahit pa kamag-anak ko, naka-shutdown yung mga sinasabi nila na wala kang mapapala dyan. Kasi may mga ganun tayong kamag-anak eh. Kasi, yun yung tingin nila. Na wala silang mapapala doon. Pero, kung tingin mo may mapapala ka doon, gawin mo. Wag mong pilitin na i-explain sa kanila. Kasi mapapagod ka. Wag mong pilitin na i-explain sa kanila. Gawin mo, ipakita mo sa kanila. Diba? So, ganoon naman yung nangyari. So, ngayon nakita nila, ito na rin yung naging business ko ngayon sa coaching ko. Ang saya. Ginagawa ko yung bagay na gusto ko araw-araw. Pinagita pa ako. Yung bagay na mahal ko araw-araw. So, isa to sa pinakamagandang blessing na binigay sa akin na sinasayang ko, na-realize ko na sinasayang ko dahil hindi ko inaatake yung buhay the way na kailangan ko siyang atakihin. Diba? Sa kalahating buwan ko palang ginagawa to, paano kung isang taon ko na tong ginagawa? Sobrang tulis ko na siguro nito. Kasi parang ginagawa mo, hinahasa mo yung kutsilyo natin, parang utak yan eh. So, yung utak pala natin, parang kutsilyo. So, pinapatalim natin siya. Hinahasa natin siya. Paano? Through habits. Mahirap ma-acquire yung habits eh. Kasi require siya ng disiplina. So ngayon, nahuli ko na yung kailangan kong gawin. Una sa lahat, kailangan mo maniwala sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo. Walang gagawa niyan, kundi ikaw lang. Tapos palibutan mo yung sarili mo ng mga taong naniniwala din sa'yo. Ngayon, kung wala kang ganun, kung mag-isa ka, okay lang yan. Gawin mo yung mga kailangan mong gawin. Dadating yung time, kusang dadating sa buhay mo yung mga taong gusto para sa'yo. Diba? So ako,
Thankful ako kasi ngayon napapalibutan ako ng mga taong achievers. Yung mga taong iisa yung goal. Iisa yung goal na mag-improve every day. 'Di ba? So sumobrang grabe din yung paniniwala ko na kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka din. Totoo siya. Kung yung mga kasama mo nakukontento na sa buhay nila, na ganun lang, makukontento ka din eh. Di ba? So, okay lang makontento. Walang masamang makontento. Pero, kailangan, strive ko pa rin para mag-improve. Tsaka, wag mong habulin. Wag mong habulin yung mga bagay na gusto mo. Yun yung na-realize ko din. Last na to kasi workout na ako. Huwag mong habulin yung mga bagay na gusto mo. Gawin mo yung kailangan mong gawin para makuha yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka mag-focus dun sa bagay na gusto mo. Gawin mo yung mga kailangan mong gawin. Minsan, kahit yung mga hindi related dun, gawin mo sila at your best effort. Buong araw mo, focus ka sa buong araw mo na gawin mo yung best mo. So, syempre, hindi mo naman, may times na magfe-fail ka, pero ang importante, ginawa mo yung best mo. Kasi pag alam mong ginawa yung best mo, hindi siya masakit. Kasi you tried your best. Then, kinabukasan, fresh start, panibagong araw, may chance ka ulit na gawin yung best mo. Simulan mo yung araw mo ng panibagong araw. Move on every day. Parang libro. Kada page, panibago. Diba? Pero, yung past page na yon, palagi na siyang sayo. Magagamit mo yung experience na yun para sa susunod mong araw. Okay? So, yun lang guys. Workout na ako.